Tulong pa ito sa nanay. Kasi pag bagong panganak ka, ang nangyayari, meron kang diban, para kang nagme-mens, tapos yung lahat ng patay na dugo, lumalabas. Pagka nagbe-breastfeeding ka, para kang nagkukontract sa uterus mo. So, pag nagkukontract na gano'n, lumalabas lahat yung patay na dugo. So, protection sa nanay din. Protection din sa nanay. So, at 1 month of age, yun ang ginagawa mo sa kanila. Tinitimbang, etc. Tinitingnan mo din kung yung balakubak nila sa ulo, yung ang dami lang cradle cup. Kasi minsan... Ano cradle cup? Yung balakubak dito, nasasabihin sa'yo ng tatay, Doktora, bakit ang anak ko parang ang baho? Parang amoy bulok na pawis. Oo, nabulok na pawis. Kaso, yun ang dead skin, kumisan sabon na hindi mo natatanggal. So, what we usually do is pagkapaligo nila at nabasa yun, papasuklay mo lang sila. So, advisable pong isuklay sila. Suklay. Hindi ko sinasabing hairbrush. Kasi yung hairbrush na ginagamit natin, lalo na pang babies, may ganyan siya, tapos may malaking bilog na ganyan. So, wala din siyang natatanggal. Ang hairbrush, ang suklay na pinapagamit ko, yung suklay na pang lalaki. Yung maninipis na plastic na pang sinuklay, hindi siya masakit. So, that's the one. Then second is, bawal sa akin sa makinig sa mga bata ang powder. Bakit bawal ang Bawal powder? Johnson's baby powder? Bawal kahit anong powder. Alam mo anong composition ng powder? It's a talc. Once na-inhale yan ng mga bata sa kanilang sa kanilang lungs, it stays there. It's a foreign body already. It's just like silicone. So, lahat ng pasyente ko, magwawala ako pag nakita ko yan sa clinic na may powder. Doktora, ililinaw ko, nalilito ako. Marami ako napapanood ng mga advertisement, di ba? Yung mga bata ang cute, nilalagyan ng powder para hindi mapawisan. Ginagawang espasol. Really? Kaya maglagay ka ng powder, kaya hindi ka maglagay ng powder, pag mainit, papawisan ka. What's wrong with the powder? With the powder is, binabarahan nila ang pores. And the more you binabarahan ng pores, the more kang nagkakaroon ng bukang araw. Okay. Kaya kami, ang nagpapapowder ako at nagpapalagay ko, alam mo kung ano, yung gawgaw, liwayway gawgaw, Rizal gawgaw, it's a cornstarch. Pinapalagay ko sa tubig, tapos kakanawin, tapos ipapahid, it's a very soothing effect. Paano naman tayo, Doc Philip? Tayo mga adults, pwede ba mag-powder? It's up to you. Nakikita mo ang cuties ko na yan. Wala yung powder. Wala yung kahit ano. Kasi the more natural you have, the better. Kasi walang nakapasok sa pores ng skin mo. So it is airy. Nakakahinga siya. Tama. Gaya na ni Isa. Tingnan mo. Doktora, yes, tanong ko naman po, how about yung mga lotion? Kung bawal po ang powder, bawal po ba ang lotion? Actually, the lotion, especially with the newborn, sa newborn kasi, yung sa paa nila, hindi ba, ito yung talampakan, ito yung ibabaw. Kung minsan kasi, yung mga ganito, yung mga gilit-gilit, masyado silang nagda-dry. So you can even use the lotion. Any Johnson's lotion will be any lotion. Any baby lotion will be fine. Now, dito lang sa paa. Ayoko nagpapalotion sa kamay o kaya sa mukha kasi sa kamay, susubo sila eh. Hindi na baka sila magtae-Philip, no? Tapos yung sa paa naman kasi nagka-crack eh. Opo. Nagka-crack sila. Ang tanong na susunod dyan, asete de manzanilla, alcampurado, alam mo yan? Opo, sa tiyan. Sa tiyan. Kinakabagan. Sabi ko kinakabag. It's a counter-irritant. Mga doktor tayong counter-irritant. Masakit, nilagyan mo, mainit, so ang nararamdaman mo yung init. But it doesn't treat the sakit. Alam mo, may mga pasyente ako, yung pahid na kasete de manzanilla dyan, alcampurado, nai-irritate eh. So may mga rashes ka dyan, no? So nakaganon yung rashes. Tapos sasabihin, allergy yung doktora. Allergy yung kasete de manzanilla. But look at the back, na hindi mo pinahiran o yung kamay, wala siyang rashes. Ano pa? Powder, kasete de manzanilla, that's it. Okay. How about food? Food. Malayo pa tayo sa food. Malayo pa tayo sa food. Before that pala is pampapaligo. Tayo kasi mga Pilipino, favorite topic ko din yan, mga fallacies about rearing children. No? Actually, I have an article on that on moms and babies. So, kinakaroon ko na rin yung pagsusulat ng article. Nababasa ko yung article niyo rin sa Health and Lifestyle. Ang article ko kasi is articles to go. Hindi yung article ng dami-dami mong babasahin. Articles ko is bulletproof. Nakabulet. Bulleted pala, hindi bulletproof. Bulleted. Para pag tinignan mo, ikaw gagawin. Madaling tandaan. 1, 2, 3, 4, 5. Kaya ang tawag namin doon, articles to go. So, yun ang ginagawa ko. So, ano ba yung sinasabi kong pampaligo sa mga bata? Ang natin, superstition natin, dapat paliguan lang ng Tuesday, Thursday, and Saturday. Anong reason doon? Bakit ganon? Kasi,
Sunday, nung araw kasi, na-perpetuate yan since time immemorial. Bawal magpaligo din ng Biyernes Santo. Biyernes. Bakit ayaw maligo ng Biyernes Santo? Kasi sa ilog naliligo. Pagka Biyernes Santo, ang dami nagpipinitensya. So pag naligo ka sa ilog, madaming blood. Germs. Maraming dugo. So, na-perpetuate yung hindi ka naliligo ng Biyernes Santo, etc. Bakit MWF hindi dapat maligo? Kasi Sunday, napagod ka na ng pag-iigib ng tubig kasi wala namang gripo nung araw. So by Monday, wala ka ng tubig, naubos mo na nung Sunday. Sunday kasi rest day So by Monday, walang tubig, hindi pa rin papaligo. Doktora, pag-usapan naman natin mga vaccines. Ano ba itong mga bagong vaccines from newborn, siguro up to mga 5 years old? Meron kayo sinasabing bagong kailangan. Ganito kasi, sa atin kasi, recommendation, at birth, dapat nagbibigay kang BCG. Hello? But it's not available. Even if you ask DOH, it's not available. May libre bang BCG? Libre yung BCG na kukuha mo sa DOH, but it's not available. So how can you give the BCG? And BCG kasi, take note, prevents only the mga about 15%. It prevents only the non-pulmonary type of tuberculosis. So, sasabihin sa'yo ng, Doktora, binigyan mo ng BCG yung anak ko, bakit nagkaroon pa ng primary complex? Hello, ang primary complex ay first reaction ng katawan sa TB. So, ang piniprebentohan lang ng BCG is yung extrapulmonary like TB of the brain, TB of the kidney, uncomplicated, mga ganon. Pero magkakaroon ka pa rin ng TB of the lungs. Pero maganda pa rin bigyan sila ng BCG. Better pa rin pala. Siyempre. Better pa rin. Pero kung halimbawa kagaya ko, alam ko yung pasyente ko, hindi siya nakatira sa squatters area. Alam ko na wala siyang exposure. I will not even give BCG. When you go to the States, they have a ang nangyayari yan, hindi sila marunong tumingin ng post-BCG reaction sa PPD. So lahat tayong mga Pilipino doon, ang nabigyan ng BCG ay positive sa PPD. So ang nangyayari, may TB ka. Hindi na nangyayari doon. So that's BCG, then hepatitis B. Ang hepatitis B po kasi is, yung para po bang kagaya hepatitis A na naninilaw, kaya lang wala siyang gamot. Tama, di ba? Kayo yung mga internists, wala siyang gamot. Tapos pagka nagkaroon ka pang hepatitis B, chances of having cancer of the liver is very high. So, bakit kami nagbibigay at birth? Kasi wala tayong screening. Dapat kasi, bago pa lang tayo nagbubuntes, ini-screen na tayo for hepatitis, HBsAg, no? HBsAg. Wala. So, bali kailangan din to, doktora, sa mga nanay. So, kung wala kang ganon, ang kailangan mo, injectionan yung newborn. Kasi kagaya natin sa Manila Doctors, and the area, marami tayong mga galing abroad na pasyente, marami tayong pasyenteng with contacts with tourists, yung mga ganun ba? Alam mo na yun? So, kailangan natin yon. Tapos, recommended din yan. Susunod mong vaccine is yung diphtheria, pertussis, tetanus, antipolio. And yung isang kasama niya ngayon, yung HIB, yung Haemophilus influenza. Take note, this is not flu vaccine. Parang mga bago to, doktora. Hindi ko Hindi! HIB. HIB. Ang HIB kasi is, simple lang ako anti-Haemophilus influenza. It's a bacterial, antibacterial. Simple lang ako mag-explain yan. Anti-meningitis, anti-ruga, anti-pneumonia.